Kakapasok lang po ng balitang ito, ibinasura ng Sandigan Bayan ng hiling ni na Senador Bong Revilla, Attorney Richard Cambe at Janet Lim Napoles na makapagpiyansa para sa kasong plunder. May news to go si Mark Salazar. Mark. Kara, basahin ko lang mismong last page, yung ruling. In fine, the prosecution has duly established that there exists strong evidence that accused Revilla, Cambe, and Napoles is conspiracy with one another to commit the capital offense of plunder, and thus are not entitled to the constitutional right to bail. However, the court cautions that such conclusions shall not be regarded as a prejudgment on the merits of the case that are to be determined only after a full-blown trial. Wherefore, in light of all the foregoing... Yes, Mark. Bail. Itong utos na ito ng Korte, Kara, ay promulgate kahapon, December 1, 2014, at unanimous ang decision ng tatlong justices ng First Division ng Sandigan Bayan, sina Justice Efren de la Cruz, Rodolfo Pansarada at Rafael Lagos. Sa ngayon ay nandito kami sa clerk, Kara, ng First Division para kumuha ng mga interview at wala pa rin yung kampo, magkabilang kampo, ng prosecution at defense para sa kanilang mga reaksyon tungkol sa decision na ito na nakapaloob sa 71-page decision ng First Division. Tara. So Mark, malinaw na malinaw dyan sa ruling ng Korte na hindi pwedeng makapagpiyansa si Janet Lim Napoles, si Attorney Richard Cambe at si Senador Bong Revilla. May iba pa ba silang avenue? Pwede pa ba nilang iapela itong desisyong ito o final na ito, Mark? Pwede naman, pwede pa silang mag-file ng motion for reconsideration. Pero itong three justices court na ito ay unanimous ang decision sa decision na ito na hindi sila pagbigyan sa pagpiyansa at bagay na yun ay sinasabi nga ng mga abogado medyo malabo-labo na, pero kagaya ng sinasabi mo, pwede rin naman at may pagkakataon pa naman sila na mag-file ng kanilang mga motion for reconsideration. Hindi na ito. Mark, sinabi rin ba doon sa desisyon ng Korte kung saan ikukulong or ipipiit itong tatlong ito? Mananatili ba sila sa Campo Crame? Oo, walang pagbabago ito sa kanilang sa order na dati pa, na commitment order na binigay ng Korte na manatili sa Camp Crame at sa Taguig naman si Napoles dahil ito'y decision lamang solely doon sa kanilang petition para makapagpiyansa. Walang pagbabago anuman sa kanilang commitment order na iniutos ng Korte dati pa. At Mark, doon sa dulong bahagi ng desisyon, binasa mo na parang ang sinasabi ay hindi ito makakaapekto doon sa yung mismong desisyon doon sa mismong kaso. Kumbaga ito, sinasabi lang dito na malakas yung ebidensya for plunder, pero this will not in any way impact doon kung ano man yung magiging desisyon sa pagtakbo ng kaso. Oo, kinailangan ng Korte na linawin yan, Kara, na may koso na binigay ang Korte. Dahil kung nag-cover ka rito, talagang inaabangan kasi ang magiging desisyon ng Korte sa bail petition. Right. Sapagkat sabi nga ng mga abogado, dito ang magkakaalaman kung matibay ba o mahina ang ebidensya na iniharap ng prosecution laban sa mga akusado. Dahil kung mahina, ay pagbibigyan siya ang akusado ng kanyang constitutional right na makapagpiyansa. Kaya medyo very determining itong pinalabasan ng desisyon. Pero kailangan nga linawin ng Korte na hindi naman nangangahulugan na ito na ang magiging desisyon sa mismong kasong plunder na alam naman natin ay mahaba-haba pang talakayan sa full-blown trial ng plunder case na ito. So as far as the bail petition is concerned, nakikita nila na malakas ang kaso para hindi sila i-grant ng bail. Pero hindi ibig sabihin ito na yung mismong plunder case, yung ebidensya doon sa plunder case ay malakas para ma-convict sila for this. Oo, dahil ang full-blown na trial para sa kasong ito ay magiging mas masinsin, mas detalyado, at mas buo na yung paghaharap ng lahat ng ebidensya. At syempre, magkakaroon din ng pagkakataon ng depensa na maghahain din ng buong depensa na kanyang ibibigay sa Korte. Pagamat itong bail petition na ito, at yung decision na ito, sinasabi ng Korte na mukhang may malakas. Sa word nga niya ay there exists a strong evidence
na meron niyang pagsasabwatan na naganap to commit the capital of plunder under RA 7080. Mark, sa mga oras na ito ay nakalabas na ba ng Sandigan Bayan itong sila Napoles, Cambe at Revilla? Wala silang tapos na kasi itong bail hearing na ito, kaya ang inaabangan lamang natin talaga ay yung desisyon ng korte. So wala tapos na itong bail petition hearing na ito 10 days ago pa na natapos ito. Kaya tayo nasa Sandigan Bayan actually, Kara, dahil at 9 o'clock ang merong hearing dito for petition din for bail ay si Senator Jinggoy Estrada sa 5th Division yon, ibang division naman ng Sandigan Bayan. Lumabas lang itong papel na ito na decision sa Clerk of Court ng 1st Division pero walang pagdinig ang 1st Division dahil tapos na, submitted for resolution at ito na nga resolution na ito sa petition for bail. Ang hinihintay natin ay kung kailan naman magsisimula yung trial proper na nitong plunder case sa ilalim ng 1st Division na nakakasakop ng kaso ng kay Senator Bong Revilla, kay Richard Cambe at kay Napoles at iba pa. Mark, makakaapekto ba doon sa bail petition ng ilang iba pang mga akusadong mga senador itong desisyon ng Sandigan Bayan dyan kay Senador Bong Revilla? Inaabangan din ito ng kampo ni Senator Estrada, ng iba pang akusado, pero magkakaiba. The fact na magkakaibang division din na may hawak at magkakaiba rin. Bagamat Kara, may mga similarity na mga evidence na sinabit. For example, daily reimbursement report ni Ben-Hur Luis, si Ben-Hur Luis bilang witness ng kaso ito sa iba't ibang division ay pare-pareho yung ebidensyang ihaharap. May mga circumstances na nagkakaiba-iba yung tatlong senador na naakusahan ng plunder. Pero inabangan nila ito, may special interest sila rito sapagkat malalaman kung napaghandaan ng prosecution ng maigi ito mga ikinaso nilang plunder sa Sandigan Bayan at kung gaano katibay yung napaghandaan nilang kaso para umusad ito sa full-blown trial. Kara. Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar, nag-uulat mula sa Sandigan Bayan.